nagmamahal, ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Sa mga taong nalalayo, sa Kanya'y nawawagli. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sa kanan, walang imposible sa Diyos. May kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa ng lunasan, walang imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan
Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, isang mapagpalang araw ng Sabado sa lahat ng mga nakasubaybay at nanonood po sa programang ito ng Sa Diyos Walang Imposible. Ito ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena, na muli sa inyo po ay maghahatid at maghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Ay nais maranasan. Ang programang Ang Hatid ay pag-asa, pagpapala at biyaya sa lahat ng mga anak ng Diyos at sa lahat ng mga nananalig at sumasampalataya sa Kaniyang kapangyarihan. Kung sa Kanya'y magtitiwala sa Kaya ano pang ginagawa po natin? Hallelujah! Tayo na po mga kapatid at sama-sama nating paglingkuran ng ating Panginoong Diyos, ha? Diyos, walang imposible. Kaya isang mapagpalang umaga sa lahat ng mga nakasubaybay mula po sa bansang Canada. Batiin po natin ang ating mga kapatid, Brother Israel Quinto and Sister Marilu Quinto, na ngayon ay nanonood mula po sa kanilang mga tahanan. Ganon din po ang ating kapatid na si Sister Rosemary de la Cruz. Isang mapagpalang gabi po sa inyo, Sister Rose, at sa iyong asawa at sa iyong mga anak. Sabay na rin natin, mula pa rin po sa bansang Canada, Sister Memia Tupas Tapulaw. Isang mapagpalang gabi dyan, Sister Mems, at sa iyong mga kasama, kina Diana at JR, at sa iyong mga apo na sina Maxine at Mia. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible. At mula naman po dito sa Las Piñas, batiin po natin si Architect Leo Rosas. Bumabati sa atin ng a blessed Saturday to all. Gayon din po sa iyong asawa, kay Sister Nene Rosas, at sa iyong anak na si Hansel. At ganon din po kay Sister Ningning Moreno Ragasa. Good morning, Sister Ning. At kay Brother Francis. Nakapagluto na ba? At ganoon din po kay sa iyong mga apo na sina Goko, Goten at Gohan, at sa iyong manager na si Prisian, na sa iyo ay bumili ng merienda kahapon, na nakita ko yun sa iyong post, ha? Praise God. Talagang napakabuti ng Diyos, ha? Walang imposible. Kalain mo, biskwit at kape lang, yung pala'y may kasunod, ha? Well, good morning kay Sister Rose Tasipit at sa kanyang asawa na si Brother Romy Tasipit, at ganun din sa inyong mga anak na sina RR at Ruru. Ganun din po kay Sister Lisa Villarico. Isang mapagpalang umaga at gayon din po sa iyong mga anak. Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? And good morning kay Nanay Carmen Somido ng Soldier Sis, Bacoor, Cavite, at kay Tatay Nick Somido. At ganun din po kay Sister Annalisa Moreno de los Reyes ng Dasmariñas, Cavite. Bumabati ng a blessed beautiful morning, Pastor and everyone. God bless us all. Amen to that. At good morning din po sa iyong mga anak, Sister Annalisa. Sa Diyos walang imposible. And also, good morning kay Sister Alice Dasardorano ng St. Joseph Casimiro Village. Ganon din po kay Brother Nap Durano at kay David. At isang mapagpalang umaga rin po kay Brother Fred Lopez. At ganon din kay Sister Lori, kay Angel, kay Jello at kay Sophie. And sama na rin natin si Nanay Letty Ignacio. Morning, Angel Pabe Lopez. Morning. Ba na ikaw ay pagpalain, biyaya ng Diyos, dadaloy ng At isang mapagpalang umaga kay Sister Marilyn Sorribio ng TS Cruz Subdivision. Ganon din sa iyong mga anak na sina Elaine, Elaika at Jelay. pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. And from San Pedro, Laguna, batiin din natin ang ating kapatid na si Brother Bob Yuson Atendido. Bumabati siya, good church, a blessed Saturday to all.
At ganoon din sa iyong may bahay na si Sister Becky Acuña Atendido at sa inyong apo na si Ali. Diyos, walang imposible kung sa Kanya talalapit. Sa Diyos, walang imposible. So, simulan na po natin mag-share, mag-host ng watch party. Ang ating pong paksa ngayon ay may kinalaman po muli sa ating mga puso. Praise God. Kung naalala po ninyo mga kapatid, na nagkaroon tayo ng paksa tungkol po sa puso na kung saan ay babantayan po natin. Sabi roon, no, above all else, guard your heart. Yan po ang ating naging topic noon. At ngayon ay sususugan po natin na ang ating pong mensahe ngayon ay ano po baga ang mangyayari kapag ang puso natin ay isinuko natin at ibinigay po natin sa Diyos. Yan po ang mensahe natin ngayon, that what will happen when you give your heart to God. Yan ay iisa-isahin po natin mga kapatid ngayong umagang ito. Ha? Diyos, walang imposible kung sa Kanya talalapit. Good morning din po kay Brother Max Arzado ng Tapulaw at sa iyong mga kasama dyan, Brother Max, ha? Kina Donna, kina Diane Lee, kina Darrell at Russell at sa iyong mga apo na sina si Kaina, Pen at Ken. At mula naman po sa Ligas, Bacoor, Cavite. Good morning, Pastor and Church. Our God's strength as true as His grace, so we may serve Him faithfully. Hallelujah. Thank you, Lord. Yan ang sabi po ni Brother Lloyd Nebres ng Ligas, Bacoor, Cavite. So, good morning. Maging sa iyong asawa na Sister Aida at sa iyong mga kasamahan dyan sa inyong tahanan, kina Lloyda, L.A. at Adrian at sa iyong mga apo na sina Leiza at EJ. So tayo'y dadako sa ating pong pambungad na panalangin mga kapatid. Hallelujah! Praise God! Lumagay po tayo sa diwa at presensya ng Panginoon Diyos. In your name, there is healing. In your name, there is salvation. In your name. Maraming salamat po Diyos muli sa umagang ito, sa panibagong araw, panibagong buhay na iyong idinagdag sa buhay po ng bawat isa sa amin. Muli, O Diyos, ay nagising po kami, namulat ang aming mga mata dahil kami ginabayan at sinamahan ninyo sa buong magdamag na kung saan, Panginoon Diyos, ay naramdaman po namin ang iyong banal na presensya. Diyos, sa umagang ito, muli paglilingkuran ka namin sa pamamagitan po ng aming pong sama-samang pakikinig, pagsasaliksik at pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Mga salita na sa amin ay nagbibigay kalaguan, pag-unlad ng aming pananampalataya at sa mas lalo pang pagkakilala namin sa iyo sa isang malalim na kaparaanan, O Diyos, salig sa katotohanan ng iyong mga salita. At nawa sa umagang ito, O Diyos, ay muli po naming maranasan ang kapangyarihan ito sa aming buhay, sapagkat ang salita mo ay hindi dumarating sa isang simpleng salita, kundi ito'y laging mayroong taglay na kapangyarihan, sinusundan ng mga tanda, himala at kababalaghan. Kaya naman, ngayong umaga, kayo'y magpakahayag sa buhay ng bawat isa sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Maging malaya, maging bukas ang aming puso at isipan, Panginoon Diyos, upang sa gayon, ang iyong mga salita ay tumimo ng malalim sa kaibuturan ng aming mga puso upang ito ay sumibol at lumago at maging isang ganap na pananampalataya. Gamitin po ninyo kami, O Diyos, sa umagang ito sa pamamagitan po ng pagpapahayag, pagbabahagi ng gawaing ito. Dalangin po namin, Ama, na mas marami pa ang maabot at marating ng iyong mga salita upang sa gayon ay mas lalo pang maraming makakilala sa iyo. Maraming tao ang mabago ang kanilang buhay, lalo tigit ang aming mga mahal sa buhay. Salamat po, Ama.
Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah! Praise God! Good morning kay Sister Jasmine Purganan. Hallelujah! Isang mapagpalang umaga sa iyo, Sister Jasmine. At gayon din sa iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan. Amen to that, Brother Bob. Nakita ko nga po ang kanyang post kanina. Si Brother Ronnie Atendido ay nasa clinic. Ano po? Praise God. At siya po ay ating isasama mamaya sa ating panalangin. Isang mapagpalang umaga kay Sister Beck Garcia na ngayon ay nanonood na. Sister Beck Garcia ng BF Resort Drive. At ganun din sa iyong mga pamangkin na sina Kim at Mary. Di malaman ang gagawin. And from Dasmariñas, Cavite, bagiin natin si Brother Louie Mequillabas at ganun din ang kanyang may bahay na si Sister Ate Eloy Labis Mequillabas. Isang mapagpalang umaga sa inyong mag-asawa, ha? Amen! Forever ang kanyang pag-ibig, ang kanyang awa. Sa presensya niya ay laging may forever. Good morning kay Brother Zani Reyes. Isang mapagpalang umaga po sa iyo, Brother Zani, at sa iyong pamilya, sa iyong asawa at sa iyong mga anak. At si Sister Neng nagpapa-shoutout po sa kanyang sister-in-law na si Sister Rosemary De La Cruz. Shoutout na po, sabi po ni Sister Neng kay Sister Rose. At batiin natin yung nagse-celebrate ng kanyang karawan ngayong araw na ito, Sister Elisa Jane Glory. Happy birthday, Elisa! Sa kahirapan, and good morning kay Sister Liobi Palomares ng Sukat Paranaque, ha? Diyan sa may San Antonio, Bali 6. Ganon din kay Brother Rudy at sa iyong mga anak na sina Dexter at si Dylan at sa iyong apo na si Matthew. Oh, thank you daw, Sister Neng. Sabi ni Sister Rose, thank you. And from Ligas, Bacoor, Cavite, batiin natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Emmy Diaz. At ganun din ang iyong mga anak. Meron ba silang pasok ngayong araw na ito? Kina, praise God, kina Jonah I.B. at kay Reg at sa iyong apo. Praise God, hallelujah. At ganun din po ang praise God. Okay, prayer request for Mati Surgery. Yung kanyang anak na si Alvin. Okay, praise God, sama po natin yan. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Ngayong umagang ito, tayo po ngayon ay dadako na po sa ating pong pag-aaral at sa pagsasaliksik po ng salita ng Diyos. Pagkaing espiritual na sa atin po ay patuloy na bubusog upang sa gayon, mga kapatid, ay maranasan natin ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Now, our topic for today, ano baga ang mangyayari sa ating puso, sa ating buhay,
no, sa ating buhay kung ating isusuko, kung ating ibibigay ang ating puso sa ating Panginoong Diyos. So, ngayong umagang ito mga kapatid, lahat po tayo ay maganda na po. Isandahan na po ninyo ang inyong mga Biblia, ang mga dapat na pagsulatan po natin, papel at lapis. Praise God. At napindot na ba ninyo ang share button? Nag-host na ba kayo ng watch party? Okay. Past recovery for atin Nora Vista Antay. Amen to that. Praise God. Hallelujah. Kay Brother Fred Lopez. Good morning, Brother Fred. At kay Sister Lori. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Number 1, without further ado, mga kapatid, diretso na po tayo. Wala nang paligoy-ligoy. Number 1, ang mangyayari sa puso natin kapag ka ito ay ating pong ipinagkaloob sa Diyos, ibinigay natin sa Kanya, ipinagkatiwala natin, masasabi po natin na ito, sabi po ni Pablo sa aklat ng Pilipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Sa makatwid, makatatagpo ka, kapatid, ng tunay na kapayapaan. Kapag ka ang puso mo ay ibinigay mo sa Diyos, ang di malilip na kanyang kapayapaan, ang di masayod na kapayapaan ng Diyos, ang siyang mag-iingat ng iyong pag-iisip. Sabi rito, mag-iingat ng iyong puso at ng iyong pag-iisip. Sa makatwid, kapag ka ang puso natin ay nasa Diyos, titigil tayo sa pag-aalala. Mawawala ang ating pag-aalala tungkol sa lahat ng bagay na hindi mo kontrolado. Yes, may mga bagay na hindi po natin kontrolado. Kaya bakit mo aabalahin ang iyong sarili sa mga bagay na hindi natin hawak, hindi natin kontrolado? Tulad ng nangyayaring pandemya, kontrolado ba natin ito? Hindi natin kontrolado ito. Mga kapatid, kaya kinakailangan maghinay-hinay tayo, no? Magsimulang magtiwala at hayaan mong gumulong ang maliliit na bagay sa iyong likuran. Alam mo na ang iyong puso ay nasa isang ligtas na lugar kapag ka ito ay iyong ipinagkatiwala sa Diyos. At masisiyahan ka sa pag-alam na ang iyong Diyos ay hindi kailanman sisira o iiwan ka, mga kapatid. Amen po ba? Marahil na pagtatanto mo na inilalagay mo ang iyong tiwala sa mga maling bagay o tao at sa halip na ikaw ay mahilo dahil sa pagsisikap na maunawaan ng mundo o nalilito, nagtataka kung aling direksyon ang tatahakin, ikaw ay nakatagpo ka ng kalmado at kapayapaan, pinoprotektahan ka at minamahal ng walang kondisyon ng iyong tagapagligtas. Praise God. Yan po ang nais ng Diyos. No, mga kapatid, na yung mga bagay na hindi mo kontrolado nyo ba yung mga nangyayari sa inyong mga kapaligiran? Kontrolado mo ba ang buhay ng tao? Lahat ng mga bagay na hindi natin kontrolado, ilagay natin at ipagkatiwala natin sa Diyos. Sa gayon, makararanas ka ng kapanatagan at kapayapaan ng iyong puso. Huwag mong aabalahin ang iyong isip. Huwag mong aabalahin ang iyong buhay sa mga bagay na wala ka namang kontrol, kapatid. Ang tanging magagawa natin ay ipagkatiwala ito. Kaya nga, di ba, sinasabi ng talatang 6 ng Pilipos 4, no? Ng talatang 6, bakit kayo mababagabag tungkol sa anumang bagay? Huwag kayong mabagabag, huwag kayong mag-alala tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay ipagkatiwala natin ito sa Diyos. Amen? So yan po ang una, mga kapatid. Kapayapaan ang iiral
sa isang tao na ang kanyang puso ay nasa Diyos. Hallelujah! Kaya ibigay mo kung sakaling sa mga oras na ito, ang puso mo ay wala pa sa Diyos, ibigay mo sa Diyos, kapatid. Dahil hindi ka lang makakatagpo ng kapayapaan. Ikalawa na matatagpuan mo, ang pakiramdam mo ay malakas ka. Kapag ka ang puso mo ay nasa Diyos, pakiramdam mo sa iyong sarili, malakas ka. Sabi po ng awit 73, talata po ay 26, ganito ang mababasa po natin. Ang aking laman at ang aking puso ay nanglulupaypay. Ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Linaw po ang Diyos ay kalakasan ng aking puso. Sa makatwid, ang pagbibigay ng ating puso sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas. Bakit po? Dahil nangangako siyang poprotektahan niya tayo, palalakasin tayo sa kanyang salita, bawat solong araw. Kapag ka huminto ka sa pagsandal sa iyong sarili o sa iba pang mga hindi perpektong tao upang gabayan ang iyong puso at mga desisyon, napagtanto mo na pinapatag ng Diyos ang iyong landas sa lahat ng oras na ito. At kapag nagtiwala ka sa Kanya na kontrolin, mahalin at idirekta ka, makakahanap ka ng lakas hindi lamang sa Kanya, ngunit sa iyong sarili, kapatid. Amen po ba? Yan po ang mangyayari sa atin. Yung lakas ng Diyos ay mararanasan po natin. Kaya ngayon pa lang, kung ikaw ay pinanghihinaan sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, kung ikaw ay nanghihina dahil ikaw ay batbat ng problema, ikaw ay lubog sa mga suliranin, sa mga pagsubok, ikaw ay halos ang isipan mo ay nalilito, nababagabag, kapatid, nanghihina ka na ba ngayong umagang ito? Ibigay mo ang puso mo sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kalakasan ng ating mga puso. Hallelujah! So yan po ang ikalawa, kapatid. No? Lalakas ka. Makasusumpong ka dahil sa kanyang mga pangako na tayo'y poprotektahan ng Diyos. Palalakasin tayo ng kanyang mga salita. Kaya nga, di ba sinasabi ng aklat ng Kawikaan 4, no, ikiling mo ang iyong pandinig sa aking mga sinasabi at ito ay itanim mo ng malalim sa kaibuturan ng iyong puso. Itanim ng malalim yung salita ng Diyos, kapatid, na punong-puno ng kanyang pangako, punong-puno ng kanyang mga salita. Yun ang magbibigay sa atin ng lakas. Kaya nga po yung puso, sa halip na ang puso po natin, kapatid, ay pinupuno natin ng mga problema, no? Tinatapunan natin ng kung ano-anong mga masasamang, mga pangyayari, niisip po natin, mga kapatid, palitan po natin yan. Punuin po natin ang ating puso ng kanyang mga salita, sa gayon makasusumpong tayo ng kalakasan. Amen po ba? Praise God. Ikatlo, mga kapatid, na maaring mangyari kapag ka ibinigay mo ang iyong puso sa Diyos. Ano pong mangyayari? Sisimulan mong ilagay ang pagpapahalaga sa tamang lugar at tao. Kapag ka ang puso mo ay ibinigay mo sa Diyos, matututo ka ngayong pahalagahan ang tamang lugar at ang tamang tao. Sabi nga ng Mateo 6:21, mababasa po natin dito,
Sapagkat kung nasaan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Anong ibig sabihin nito? Minsan kasi, sa buhay po natin ay binabalot tayo ng mga bagay ng mundo. Napapasok tayo sa mga romantikong relasyon, nauhulog tayo sa mga gawi at pattern ng mga tao. Nagsisimula tayong makita ang ating mga bagay at pag-aari bilang isang sukatan ng ating value, ng ating halaga. Ngunit iba ang nakikita ng Diyos. Alam ng Diyos na ang mga material na bagay ng mundong ito ay walang kahulugan. Alam niya na ang ating totoong halaga ay nakasalalay sa kung saan tayo pupunta pagkatapos ng buhay na ito. At hinahangad niya na makita natin ang halaga ng ating mga kaluluwa kaysa sa ating pansamantalang mga katawan. Kaya kapag ibinigay mo ang iyong puso sa Diyos, sisimulan mong pahalagahan ang mga relasyon na bumubuo sa iyong pagkatao. Kaysa masira ka, sisimulan mo makita ang halaga ng iyong pagkatao at ng iyong epekto sa pagmamahal at pagkonekta mo sa iba kaysa sa mga bagay tulad ng pagmamayari ng pera, ng iyong kinikita. Manalaman mo na sa huli kapag ikaw ay lumipat na sa kabilang buhay, ang mahalaga ay sino ka at hindi ang iyong katayuan sa mundong ito. Kapatid, kaya nga di ba sinasabi ng banal na kasulatan, for what shall a prophet a man if he gain the whole world but lost his own soul? Anong mapapala ng isang tao makamtan man niya ang kayamanan ng mundo kung mapapahamak man naman ang kanyang kaluluwa? Kaya kapag ka ang puso mo ay isinuko mo sa Diyos, ibinigay mo sa Diyos, matututunan mo ngayon pahalagahan ang mga taong nasa paligid mo. Amen? Mapapahalagahan mo ngayon ang mga tamang lugar, mga tamang bagay. Hindi ka na ngayon magpapahalaga sa mga bagay na walang kabuluhan. Tandaan ninyo, tayo ay pinahahalagahan ng Diyos. Tama ang pagpapahalaga ng Diyos sa buhay po natin. But pagdating sa ating mga sarili, hindi natin mapahalagahan ng tama ang sarili natin. Minsan madalas tayong nagsasabi na tao lang tayo. Ganito lang ako. Mahirap lang ako. Wala akong pinag-aralan. Praise God. Bumababa yung tinatawag na self-esteem natin, mga kapatid. Why God, ang tingin niya sa atin, di ba, sinabi niya doon sa book of Isaiah chapter 43, sabi niya roon, ikaw ay akin, napakahalaga mo sa akin dahil mahal kita. At kung hindi tayo mahalaga sa Diyos, bakit niya ibibigay ang kanyang anak kapalit natin, kapatid? Pinahalagahan tayo ng Diyos. Dahil ang puso ng Diyos ay nasa atin. Kaya kung ang puso natin ay nasa Kanya, ibinigay natin, matututo tayong magpahalaga ngayon sa mga tamang bagay. Mapapahalagahan mo na ngayon ang buhay panalangin. Mapapahalagahan mo na ngayon ang buhay pagbabasa ng Biblia. Mapapahalagahan mo na ngayon ang pagsamba. Mapapahalagahan mo na ngayon ang pagpapatotoo. Mapapahalagahan mo na ngayon ang magbahagi ng salita ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Alright, shout out kay Mel Ramos Ragasa who is watching right now. Shout out daw galing po kay Sister Rosemary de la Cruz. Hallelujah. So yan po, mga kapatid, sisimulan at magsisimula ka ng magpahalaga sa mga tamang bagay, sa mga tamang lugar, sa mga tamang tao. Praise God. Hallelujah. Amen. Ikaapat, mga kapatid,
na maaring mangyari sa puso natin kapag ka ito ay ibinigay natin sa Diyos. Mararamdaman mo ang pagbabago. Amen. Romans chapter 12 verse 2, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So, ang pagbibigay ng ating puso sa Diyos ay nangangahulugan ng isang bagong buhay, isang bagong layunin, isang bagong pakiramdam ng sarili. Nangangahulugan ito ng paghuhugas ng iyong mga pag-aalala sa lupa araw-araw at pagtitiwala sa Kanya na ikaw ay gagabayan ng Diyos. Nangangahulugan ito na hindi mo kailangang matakot kung ano ang mga susunod na mangyayari. Kung iiwan ka ng taong mahal mo, kung ikaw ay masisira sapagkat pipiliin mong magtiwala sa Kanyang plano at kalooban. At kapag nagtiwala ka sa Kanya, alam mo na kahit anong mangyari, mabuti o masama, binabantayan Kanya at dinadala ka sa kung saan ka dapat. Amen po ba? Hallelujah. Magkakaroon ng tunay na pagbabago. Hallelujah! Pagka ang puso mo ay isinuko mo, maaalis na, mawawala na yung mga alalahanin dahil mula nang ibinigay mo ang iyong puso sa Diyos, kapatid, nagkaroon ka ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi ka na ngayon natatakot sa mga susunod na mga panahon, sa mga susunod na mangyayari. Kaya kung ano-anong klase ng virus pa yan dumating, hindi ka natakot. Nakita ninyo mga kapatid, ang tao ngayon ay punong-puno ng katatakutan. Hindi pa natatapos sa isang COVID, may panibagong klase ng COVID, iba't ibang klase ng COVID, kahit anong klaseng COVID yan. Kapag ka ang puso mo'y ibinigay mo sa Diyos, babaguhin ng Diyos yan. Magmula nang ikaw ay nagsuko ng iyong puso sa Diyos, hindi mo nakatatakutan ng anumang bagay na maaring dumating sa buhay po natin. Gaya ng sinabi po ng aklat ng mga awit 112, talata po ay 7. Ganito po ang mababasa po natin dito po sa aklat ng mga awit 112. Praise God. Basahin po natin. Ang wika po dito, mga kapatid, na sinasabi po ni Haring David. Praise God. Kung kayo po ay may banal na kasulatan, samahan po ninyo akong buklatin ito. Sa aklat ng mga awit, ang kabanata po ay 112 at ito ay mula sa talatang 7. Praise God. Shout out kay Nanay Letty Ignacio. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Sabi dito sa verse 7, siya'y hindi matatakot sa mga masamang balita. Bakit po? Ang sabi dito, ang kanyang puso ay matatag, tumitiwala sa Panginoon. See? Gusto nyong maging ganito ang puso nyo? Gusto nyong matatag? Matibay? Ha? Kapatid, isuko mo. Ibigay mo sa Diyos ang iyong puso. Siya'y hindi matatakot sa masasamang balita. Gusto niyong magkaroon ng ganitong puso? Na kahit anong masamang balita, hindi ka takot dahil ito ay binago ng Diyos? So maliwanag po mga kapatid, kapag ka ang puso mo ay ibinigay mo sa Diyos, makakaramdam ka ng pagbabago.
At ako'y naniniwala ngayong oras na ito, nararamdam niyo yan. Di ba? Di ba kayo nagtataka sa inyong mga sarili? Mula nung isinuko ninyo ang inyong puso sa Diyos, di ba? Hindi na ako nag-aalala ngayon. Bakit ganun? Nawala yung aking pag-aalala. Nawala yung aking pagkabagabag. Praise God. Nagbago ang pakiramdam ko. Dati, konting ano lang, ninenervyos na ako. But ngayon, maayos ang pakiramdam ko. Panatag ang pakiramdam ko. Bakit? Binago ng Diyos ang iyong puso. Hallelujah. Yan, sabi nga ni Sister Rosemary, be a warrior, not a warrior. Ha? Naalala pa niya yung topic po natin noong nakaraan, ha? Praise God, purihin ang Diyos. Yan po mga kapatid. Amen? Praise God. So, 4 pa lang yan mga kapatid, ha? Na aking ibinibigay sa inyo, meron pa tayong 4 na kasunod. Hallelujah! Praise God! Patiin po muna natin ang ating kapatid, Sister Jocelyn Kalinawan Primero, na ngayon ay nanonood. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Sister Lynn, at sa iyong anak na si Andre. Ganon din po kay Sister Remy Soribio, kay Nanay Meding Soribio, at kay Tatay Marino Soribio. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ganon din po kay Obet at sa kanyang mga anak na sina Bimbi, Bob at Hurt. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Praise God. Okay, 5, mga kapatid. Ano ang sabi po rito? Sa 5, sabi rito sa Aklat ng Mga Awit, 37, talata po ay 4. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan kanya ng nasa ng iyong puso. Anong makikita natin dito? Sa isang taong ibinibigay ang kanyang puso ay makatatagpo siya ng tunay na kaligayahan. Yes, tunay na kaligayahan. Bakit po, Pastor, tunay na kaligayahan? Bakit yung bang nararamdaman ko rito ngayong kaligayahan na hindi tunay? Hindi po. Ang kaligayahan ng mundo ay hindi ho tunay. Pansamantala ang ibinibigay na kaligayahan ng mundo. While ang kaligayahan na galing sa Diyos, tunay ito. Why? Because it will last forever. Madadala mo yan hanggang langit, yung kaligayahang yan, kapatid. Kaya nga sinasabi dito, delight yourself also in the Lord, and He will give thee the desire of your heart. Hallelujah! Sa Diyos mo raw hanapin, ang iyong kaligayahan. Sa ibang salin, ang ginamit na salita ron ay sa Diyos mo raw hanapin ang iyong kaligayahan. Dahil ang kaligayahan ay hindi binubuo ng kung anong mga regalong ibinibigay sa iyo, kung anong mga hangarin mo ang natutugunan, o kung ano ang ipinagkakaloob sa iyo ng mundo. Ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan kay Kristo, ang pagtitiwala sa Kanya, pamumuhay na katulad niya na pinapayagan ang Kanyang layunin na gumana sa ating buhay. Kaya kapag ibinigay mo ang iyong puso sa Diyos, masisiyahan ka sa lahat ng Kanyang ibinibigay, sa lahat ng mga panalangin na sinasagot niya, at sa lahat ng mga paraan na hindi Kanya binibigyan ng hinihiling mo. Ngunit pinagpapala ka ng isang bagay na mas mabuti sa tamang oras. Amen. Hallelujah. Praise God. Ganyan ang Diyos natin. Sabi nga ni Sister Lisa, ako po, Pastor, ay binago ni Lord. Ang puso, kahit madami akong problema, pinalalakas ni Lord ang pinapananampalataya ko po sa Kanya. Lahat, pati buhay ko at buhay ng mga anak ko ay inaalala ko po sa Kanya. Ang sarap ng feeling pag nasa puso mo si Lord. Amen. Yan po, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. So, yung kaligayahan. Kaya kita ninyo, sa gitna ng pandemya, di ba masaya kayo? Ha? Bakit?
Dahil ang puso natin nasa Diyos. Ang pakiramdam natin, ang maraming tao ang nahihintatakutan, maraming taong nababagabag, maraming tao ang hindi na malaman ang gagawin. Pero ang mga anak ng Diyos na ang puso ay nasa Diyos, ang pakiramdam nila ay maligaya sila. Hallelujah! Hindi sa kung anuman ang kaligayahan nila, hindi dahil sila ay mayroong mga bagay na tinatamasa sa kanilang buhay, ang kanilang kaligayahan na hindi nakasandal sa mga material na bagay, kundi ang kaligayahan ng mga anak ng Diyos na ang puso ay ibinigay sa Kanya, ang kaligayahang yan ay dahil sa presensya ng Diyos na buhay. Amen! Hallelujah! Purihin ang ating Panginoong Diyos. Glory to God! Hallelujah! Amen po ba mga kapatid? Okay, good morning kay Sister Lily Pangilinan at kay Brother Albic Pangilinan. Isang mapagpalang umaga sa inyong mag-asawa. At ganun din kay Sister Shebranzuela Bambalan. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, ha? Praise God! Okay, ika-anim mga kapatid. Sabi ng awit 34, talatay 18, ganito ang sinasabi. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. So dito, ipinakikita, ililigtas tayo ng Diyos sa anumang klase ng sakit. Anumang uri ng mga pain. God will rescue us from anything na makasasakit sa atin o anumang mga sakit. Walang balakid na masyadong malaki, walang pasaning masyadong malaki, walang sakit na masyadong malalim para sa ating Diyos. Alamin at tandaan mo ito, na kapag ibinigay mo sa Kanya ang iyong puso, ililigtas Kanya mula sa anumang kakaharapin mo. Itataas Kanya mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Ibabalik niya ang ating espiritu, ibabalik niya sa atin ang ating laban, gaano ka man nawala, nasira, nalungkot o natalo sa pakiramdam, sa Kanya ikaw ay muling ibabangon. Hallelujah! You will rise up above all your problems. Ililigtas tayo ng Diyos sa lahat ng sakit na idinudulot ng mga problema, sa mga sakit sa ating mga katawan, sa mga sakit ng mga mundong ito, mga kapatid. Iaangat niya tayo. Yan ang pangako ng Diyos dahil ang Panginoon ay malapit sa mga bagbag na puso, sa mga hirap, sa mga nananakit na mga damdamin, yung mga sakit, anumang klase ng sakit. Basta tayo ay mayroong pagsisising diwa, meron tayong tinatawag na espiritu na nagsisisit, nagpapasakop sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Yes, amen to that, Sister Rose. Sabi niya, we learn how to accept and adjust because God is in our heart. Amen to that. Hallelujah. Yan ang gusto ko na mga engagement, mga kapatid. Ganyan po, no? Dapat tayo laging ganyan, no, mga kapatid. Tayo kasi nag-uusap dito at nag-aaral, kaya hindi lang po ako ang dapat na nagsasalita. Kaya kayo rin po dapat nagsasalita tulad po ng yan. Yung mga sinasabi po ni Sister Rose. No? Yung mga binabanggit ninyo. No? Praise God. Yan po ang tunay na engagement. Okay? Hallelujah. Praise the Lord to that. So yan po mga kapatid. Sinasabi dito, ang kaligtasan natin mula sa mga sakit ay gagawin ng Diyos kapag ang puso natin ay nasa Kanya. Dahil malapit siya sa mga taong bagbag
ang puso. Hallelujah. Walang mahirap sa Diyos. Mga kapatid, kahit gaano kalaki ang pasanin mo, kahit gaano kalaki ang hinaharap mong mga suliranin, kahit na gaano katindi yung mga sakit na nararamdam mo sa iyong katawan, tandaan ninyo, kapag ka ang iyong puso ay, kapag ka ikaw ay merong isang diwa na nagsisisi, may isang pusong nagsisisi, God will restore your heart. Tulad ni David, yung kanyang panalangin, di ba? Praise God. Anong sabi ni David? Restore unto me the joy of your salvation. Ibalik mo sa akin yung kagalakan ng kaligtasan. Bakit? Anong nakita natin sa buhay ni David? Nandoon yung kanyang bagbag na puso. Andun yung kanyang pagsisising diwa. Kaya yun yung kanyang panalangin. Actually, sa kanyang panalangin, sinabi pa niya, create in me a pure heart. Likhaan mo ako ng isang dalisay at isang bagong puso. Nakita ng Diyos yung kanyang bagbag na puso at pagsisising diwa. Yes to that, Sister Lily, nagkaroon daw siya ng humility dahil ang puso niya. Yan po, mga kapatid. Isa rin sa mga bagay na nangyayari. Natututo tayong magpakababa. Praise God. Hallelujah. Good morning po, Nanay Estela. Ngayon lang daw po ulit siya nakapakinig dahil wala silang internet sa Gen 3, no? Sa General Trias, sa 13 Martires pala. Okay. Kaya ngayon daw uli siya nakapakinig. Welcome back, Nanay Estela Pugal. Praise God. Hallelujah. Ikapito, mga kapatid, na maaring mangyari sa atin kapag tayo po ay nagbigay ng puso sa Diyos, mararanasan po natin ang tunay na pag-ibig. Roma 5:8, datapwat ipinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Dahil ang puso ng Diyos ay nasa atin, ibinigay ng Diyos ang kanyang puso para sa atin. Kapatid, yung pag-ibig na ipinararanas niya, tunay. Ang pag-ibig sa lupa ay hindi sakdal. Dahil ang pag-ibig sa lupa, sa mundong ito ay may pagnanasa at pagtataksil, kasinungalingan at mga sirang pangako, kawalan ng tiwala at takot. Oo, ang pag-ibig ng tao ay maaring maganda, ngunit ang pinakamagandang anyo ng pag-ibig ay nagmumula sa Diyos at sa kanyang walang tigil na pagmamahal sa atin. Tandaan at alalahanin natin, si Kristo ay namatay para sa atin, at kapag pinili mong ibigay ang iyong puso sa Diyos, pipiliin mong maramdaman ang kamangha-mangha, buo, kumpletong pagmamahal sa lahat ng iyong mga araw. Pinipili mong maligtas ng kanyang kaluwalhatian at pinalakas ng kanyang espiritu. Ang pag-ibig sa lupa ay maaring mag-angat ng iyong espiritu, ngunit hindi ka nito mapagagaling, maililigtas o mapagpapala tulad ng pag-ibig ng Diyos. Kaya't kapag pinagkatiwalaan mo siya sa iyong puso, inilagay mo ito sa pinakamagandang lugar na maari at mararanasan mo ang totoong pag-ibig, yung unconditional love sa kauna-unahang pagkakataon. Unconditional love, sabi ni Sister Annalisa. Yes, Pastor, unconditional love ang binibigay ng Diyos. Amen to that. Amen? Kaya sinasabi nito tunay dahil ito ay unconditional love. Minahal tayo ng Diyos nung tayo'y makasalanan pa. Ang pag-ibig ng Diyos hindi nagmamaliw.
Ang pag-ibig ng Diyos hindi kumukupas ayon sa aklat ng mga awit. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi tumitigil. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa sa bawat umaga. Hallelujah! Unconditional love. At iyan ang maaari mong maranasan, kapatid. Kapag ka ibinigay mo ang iyong puso sa Kanya, mararanasan mo ang tunay na pag-ibig. Maiibig mo kahit ang taong hindi kaibig-ibig. Magagawa mong mahalin, kapatid. Kaya nga, di ba, sinasabi ng banal na kasulatan, saan ba naman kayo nakakita ng ganitong utos? Mahalin mo ang iyong kaaway at pagpalain siya. Oh, hindi mo magagawa iyon kung wala ang tunay na pag-ibig. Ang makagagawa lang noon ay yung mayroong mga unconditional love. Praise God. Shoutout po kay Brother Alvin Quinto na mayroon pong prayer request para sa kanyang anak na si Matthew David, speedy recovery. He is in the PICU now. He underwent 3 procedure and went smoothly well. Praise God to that. God loves us unconditionally. Yes, amen to that. Hallelujah. Matthew David. Napakaganda naman ang pangalan ng inyong anak. Matthew na, David pa. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen? See? Love your enemy and bless them, sabi ng Panginoon. So, paano mo gagawin yan kung wala sa iyo yung pag-ibig ng Diyos? Kung wala kang tunay na pag-ibig? Ha? Remember, tayo mga kapatid, kaaway tayo ng Diyos. Yan ang una nating kalalagayan. Kaaway tayo ng Diyos. Pero minahal tayo ng Diyos. Pinagpala tayo ng Diyos. Kaya naman, ganun din ang sinasabi ng Diyos. Mahalin mo ang iyong kaaway. So, Pastor, paano ko mamahalin ang kaaway ko? Ipanalangin mo siya. Yun ang pagmamahal. Ipinapanalangin mo na siya siya'y pagpalain ng Diyos. Bakit? Kasi nga mga kapatid, no? Kaya kanya inaaway dahil iinggit siya sa iyong kalalagayan. Naninibugo siya. Dahil pinagpapala ka ng Diyos. Ngayon, kung ipapanalangin mo siya na pagpalain din siya ng Diyos, mawawala yun. Eh hindi. Kabaliktaran ang panalangin natin minsan sa ating mga kaaway. Di ba? Makarma ka sana. Oh, mamatay ka sana, madapa ka sana, mabunggo ka sana. Hallelujah. Hindi ganon ang pagmamahal. Ang mayroong unconditional love ay nananalangin para sa ikabubuti ng kanyang kapwa, ng kanyang kaaway. Ha? Magagawa niyo yan kapag ang puso niyo ay ibinigay niyo sa Diyos. Kaya niyong ipanalangin ang inyong mga kaaway. Amen? Hallelujah! Purihin ang Diyos. Panguli, mga kapatid. Panguli, matatagpuan natin sa aklat ng sulat ni San Juan, Kabanatang 14, verse 27, chapter 14, verse 27. Anong sabi rito? Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag maglumihanan ang inyong puso ni matakot man. Ano ang ipinakikita rito, kapatid? Ang taong nagbibigay ng kanyang puso sa Diyos ay walang takot na nararamdaman. Ikaw, kapatid, o tayo ay hindi perpektong tao. May mga panahong nagkakaroon tayo ng mga araw na kung saan gusto nating sumuko. Pinanghihinaan tayo ng loob. Kinakabahan tayo. Ngunit kapag pinagkatiwalaan mo ang Diyos sa iyong puso, malalaman mo na siya ang makikipaglaban. Ang ating Ama, ang ating walang hanggang suporta. O naman, magkakaroon ka pa rin ng iyong duda sa lupa. Ngunit malalaman mo din na hindi ka nag-iisa, araw-araw palalakasin ka niya.
Araw-araw ay ipaalaala niya sa iyo ang iyong kapangyarihan sa Kanya at araw-araw ay hihikayatin kang lumakad sa lupa na buo ang loob at walang takot. Walang takot. It is because, sabi ng Bible, the perfect love of God casteth away fear. Pinapawi, inaalis ng ganap na pag-ibig sa Diyos ang anumang takot. Kaya kapatid, isuko mo ang iyong puso sa Diyos. Ibigay natin, ipagkatiwala natin ang ating puso sa Kanya. Gusto mong magkaroon ng isang puso na hindi pinaghaharian ng takot? Kapatid, ilagay mo sa kamay ng Diyos. Mula ngayon, wala kang takot na mararamdaman. Ano mang mangyari, maligalig man ang mundong ito, maugaman ang mundong ito, ang mga anak ng Diyos ay matibay at matatag na makatatayo sapagkat ang puso nila ay isinuko nila sa Diyos. Sabi nga ni Sister Rose, judge our success by the degree of enjoying peace, health, and our love to God. Amen to that. Hallelujah. Purihin ang Diyos. So yan po ang 8 bagay na maaring mangyari sa isang tao na ang puso ay isinusuko o ibinibigay sa ating Panginoong Diyos. Ulitin po natin. Una, makatatagpo ka ng kapayapaan. Ikalawa, ang pakiramdam mo ay malakas ka. Ikatlo, masisimulan mo nang ilagay ang pagpapahalaga sa mga tamang lugar at tao. Ikaapat, mararamdaman mo ang pagbabago. Ikalima, ikaw ay makatatagpo ng tunay na kaligayahan. Ika-6, ililigtas ka mula sa anumang sakit. Ika-7, kapatid, mararanasan mo ang tunay na pag-ibig. At ika-8, kapatid, wala kang takot na mararamdaman. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita at mensahe sa umagang ito. Ngayong umagang ito, kapatid, kung hindi mo pa ibinibigay ang puso mo sa Diyos, ngayon ang araw. Kapatid, kung gusto mong mapanatag ang buhay mo, kung gusto mong maranasan itong 8 katangi-tanging bagay na maaring mangyari sa iyo kapag ka ibinigay mo ang puso mo sa Diyos. God bless us. Sa presensya niya'y maging hindi ka na iiwan. Bueno, tayo po ngayon ay dadako po sa ating pong mga kahilingan ngayong umagang ito, mga kapatid. Yung kaninang mga binagit natin ng mga pangalan ay ating pong isasama po sa kahilingan. Ang Diyos ang laging katugunan. Praise God, natabunan na po sila. Kaya, mga kapatid, no, isasama natin sila sa ating pong mga panalangin ngayong oras na ito. Praise God. Glory to God. Okay. Sama natin sa panalangin si Brother Ronnie Atendido at yung pong kaninang binasa kong mga pangalan ng ating mga kapatid na nais din nila na ang kanilang mga mahal sa buhay ay maisama po sa panalangin tulad po nung
kapatid natin, kay Alvin Quinto, at doon po sa sino pa ho ba yun? Praise God, nawala po na, natabunan na po eh. So, mangyari lang po, napakiano nyo po kay Matthew David ng Speedy Recovery. Praise God, hallelujah. Hallelujah, purihin ng Diyos. Sasama natin sa panalangin si Sister Merlin Corpus and family, Richard Rason and family, Maria Elmaco and family, Hilsi Carinolia and family, Dionisio Balingit and family, Donnie Alcantara, Maricel Sagadraca and family, Wilmer J. Corpus and family, Honeybib Corpus, Miller Hueco Manuel and family, Norma de la Cruz and family, Maricel Cornel and family, Edelyn Bilag and family, Edin Molina and family, Lloyd Ubias and family, Joy Abia, Ivy Diaz, Ronald Ignacio, Arbardo and Daleno family, Gonzales family, Ropino, Rogelio, Annabel, Rachel, Amanda, Angela, and Rodel and Arian Costales. Sama rin natin si Rowena, Red, Connor, and Morgan Merriman, Mary Joy and Kit Mendoza, Sheila May Arisa, Marilyn Estonactoc Foster, Romerico Dumlao, Romelito Valdez, Chuchi Yuson, Lourdes Tan, Bimbi Soribio, Andrea Aranda, Flordelisa and Reynaldo Lopez, Guadalupe Labis, Salud and Rodel Cahala, Kathleen and Kelsey Cahala, Lilibet and Ray Ramirez and family, Brian Bembiaje, Rosel Domingo, Premia Abia and family, Lisa Villarico, Ernie Perez, George Sudoro, Remy Costales, Mia and Bea Nonato. Ganon din po ang Skyhawk GPS, Reblic Internet, Mobile Device Integration Services, Jesus Our Wisdom Christian School. Sama rin natin sa panalangin ang ating mga kapatid na mayroong mga kabuhayan na tulad ng Veterans Motor Shop, Brisket Enterprises, architectural firm ni Architect Leo, bookkeeping firm ni Sister Lily, car rental services ni Brother Lloyd at Brother Fred. Ganon din po ang mga paupahang bahay ng Nanay Letty, Nanay Remy Costales. Ganon din po kay Brother Fred at Sister Lily. Ganon din po ang Chocolate Indulge Spa at Bimbis Lutong Bahay, ang Providence Memorial Plan, at yung pong release ng commission ni Sister Annalisa at Sister Neng. Hallelujah. So tayo'y dadako at dudulog sa banal na trono ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos ngayong umagang ito. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw na Diyos ng himala ngayong umaga. Kami labis na nagpapasalamat sa iyong mga salita, mga mensahe na muli ay nagbigay po ng kalakasan sa bawat isa sa amin. At sa umagang ito, Ama, ang aming mga puso ay aming isinusuko at ibinibigay sa iyo. Upang sa gayon, maranasan po namin ang mga araling ito sa aming buhay. Ngayong umaga, Diyos, muli lalapit po kami sa iyong banal na trono upang angkinin ang iyong mga pangako. Sapagkat ikaw ang Diyos na nagsabi, malaya kaming makalalapit sa trono ng mahabaging Diyos upang kamtan ng awa at tabag sa panahong kailangan namin ito. Kaya naman ngayong umaga, O Diyos, naririto ang mga pangalan na aking binanggit, Ama. Sa mga oras na ito, O Diyos, alam ko, Ama, na dumadaloy ang iyong kapangyarihan sapagkat ang salita mo ang aming pinag-uusapan. At kung sa naroroon ang pangangaral at pamamahayag ng iyong mga salitay, ito'y sinusundan ng mga tanda, himala at kababalaghan. At amin pong nararanasan ang kapangyarihan nito sa aming buhay. Kaya naman sa umagang ito, Diyos, dalangin ko po ang patuloy na pagbibigay mo ng kalakasan at kalusugan sa mabilis na paggaling ni Sister Nora Antay, Panginoon Diyos. Ganon din po kay Matthew David, Panginoon Diyos. Patuloy na siya ay iyo pong pagpalain ng mabuting kalusugan. Mabilis na kagalingan at recovery, Panginoon Diyos, sa kaniyang buhay sa umagang ito. Daloy mo, Panginoon, ang kapanatagan at kapayapaan sa puso ng bawat isa
na ngayong oras na ito, Panginoon Diyos, ay pinaghaharian ng anumang takot at mga alalahanin sa kanilang mga buhay. Diyos, Ikaw ang aming Panginoon na pinakamakapangyarihan sa lahat. Na sa iyo ay walang imposible. Kaya't ngayong umagang ito, kapatid, ikaw na ang suliranin mo ay ang iyong kalusugan, ang kinin mo na ikaw ay pinagagaling ngayong umagang ito ng Panginoon Diyos. Nagdurusa ka sa sakit na cancer ngayong oras na ito, kapatid, ang kinin mo, ang Panginoon ay unti-unting gumagalaw at kumikilos sa iyong kalusugan sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Maging itong si Bernadette Cortez na ngayon ay nagsasuffer ng second degree burn, sa pangalan ni Jesus, ilapat mo, O Diyos, ang iyong kagalingan sa kanilang buhay, Ama. Patuloy mo po silang daluyan ng iyong kapangyarihan. Ikaw na ngayong oras na ito ay mayroong suliranin sa iyong puso, butas ang puso, lumalaki ang puso, may barado ang puso. Ang kinin mo ngayong umaga, dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong puso, sa iyong katawan. Maging ikaw na ang iyong kalusugan ay dahil sa iyong kidney problem, nagdadialysis ka sa oras na ito, dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kamay ng Diyos ay hinihipo ang iyong katawan ngayong umagang ito. Damdamin mo ang kanyang kapangyarihan. Pinagagaling ka ngayong umagang ito. Hallelujah. Right now, in Jesus' name. Hallelujah. Praise God. Maging ikaw na sumasakit ang iyong kasukasuan. Hallelujah. Ang iyong mga nerves ay maraming barang ngayong umagang ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Damhin mo ang kanyang kapangyarihan mula sa ulo hanggang sa iyong talampakan, na ikaw ay hinihipo ng Diyos ngayong umagang ito. Inaalis niya yung kirot ng iyong buto, ng iyong kasukasuan, yung mga arthritis, yung mga gout right now, in Jesus' name, in Jesus' name. Maging yung kahilingan mo, kapatid, na sani ngayong umagang ito, ikaw ay tutugunin at aabutin ng Panginoon. Manalig ka lamang sa Diyos. Alisin mo ang lahat ng takot at alalahanin. Hallelujah, para sa iyong kahilingan ngayong umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay mararanasan ninyo ngayong umagang ito, kapatid. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng mga kabuhayang ito, lahat ng mga negosyong ito, mga trabahong ito ay pagpapalain ng Diyos, dadaloy at bubuhos ang walang hanggang biyaya at pagpapala ng Diyos sa lahat ng mga kabuhayang ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Salamat po, O Diyos, ngayong umagang ito, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na tumutugon at umaabot sa lahat ng amin pong mga pangangailangan. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Glory to God. Ngayong umagang ito, ikaw ang Diyos na amin pong patuloy na sinasaligan at pinananampalatayanan, at sa pangalan ni Jesus, salamat po na ngayong oras na ito ay pinagaling na po ninyo ang aking mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Ang lahat ng ito'y dalangin namin para po sa kanilang lahat, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And amen. Hallelujah. Praise God. Glory to God. Hallelujah. Amen. Anak ano naman din, Alright. Ang kinin po natin ang katugunan at kagalingan ngayong umagang ito. Tanda po ninyo yung ating aral, inililigtas tayo sa anumang sakit ng ating Panginoon Diyos, yung mga taong bagbag ang puso at mayroong diwa na nagsisisi. Hallelujah! Okay na mga kapatid, bukas po ay araw po ng linggo. Meron po tayong Sunday Worship Service. Dalaygon ang Diyos sa kanunay. Hallelujah!
You're welcome, Brother Israel Quinto. Yan po ang ating tungkulin, ang ipanalangin ang isa't isa. Kaya kung meron po kayong mga nais na hilingin, mga kahilingan, wag po kayong mag-aatubiling i-chat down po at i-PM po sa akin. Kahit hindi po live, po, kahit wala po tayo sa online, kahit po na tayo po ay hindi ho nagkakaroon ng gawain, ay patuloy pa rin po natin ipinapanalangin ang lahat ng ito, ha? Praise God. Araw-araw po ay atin po silang dinadala sa panalangin. Dahil yan ang sabi ng Diyos sa atin, push natin yan, push, pray until something happen. Kaya maaaring nagtataka yung iba, bakit araw-araw na lang yun ang pangalan niya binabasa na praise God. Sapagkat yan po ay ginagawa po natin upang sa gayon ay patuloy na maranasan nilang kapangyarihan ng Diyos. May mga pangalan naman tayong inaalis na rito dahil sila ay answered prayer po, ha? Praise God. Yung mga answered prayer na, tinatanggal na po natin sa prayer list. Pero yung mga kapatid po natin na hindi pa ay tuloy-tuloy po ang ating panalangin sa kanila. Dahil yan ang sinasabi ng Panginoon, ha? Pray until something happen. Kaya salamat po sa lahat ng mga taong nakipag-engage ngayon. Salamat po sa mga input po ninyo, ha? Praise God. Salamat po, ha? Na kayo ay marunong lang makipag-engage sa ating pong talakayan, ha? Praise God. Yan po ang dapat po natin gawin palagi, mga kapatid. Ang tayo po ay nakikipag-engage, nakikipag-usap po doon sa nangangaral, ha? Nagbibigay po kayo ng sarili po ninyong input. Yan po ang gustong-gusto ko po. Hallelujah. So, sa himig po ng tugtugin ito, muli ang inyong lingkod ay pansamantala pong magpapaalam, mga kapatid. At bukas po muli sa araw po ng pananambahan, tayo ay magkita-kita sa ganap na 10 ng umaga. Pagdating po ng araw ng linggo, iba po ang oras natin, from 10 to 12 noon ang ating pong worship service. Praise God. Kaya samahan po ninyo kami bukas, araw po ng linggo. Handa natin ang ating mga sarili sa ating pagsamba sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! So, sumaatin nawa ang pag-ibig ng Diyos at ang pagliligtas niya ay babaunin po natin sa pang-araw-araw na ating buhay at ang kanyang kapayapaan ang palaging iiral upang sa gayon ay maranasan po natin ang gabay at patnubay ng kanyang banal na Espiritu. Huwag po tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mabaging Diyos upang kamtan ang awa sa panahong kailangan natin ito. Sa Diyos ay walang imposible. Good day. God bless us all. Stay safe, stay strong, and stay healthy! Amen, Elsa at Carlito Elumba. Sige po, sasama po natin sa prayer list. Hallelujah. Alright, shout out po kay Nanay Esther Pagtakan, ha? Praise God, hallelujah, go, hallelujah. God bless us all. Bye-bye. You're welcome, Sister Neng. You're welcome.